po sa inyo lahat sa pangalan ng Panginoon. God is good. All the time. All the time. God is good. I-advise ko rin po yung mga kumatayo dito sa harapan. Huwag po nating hawakan yung mic. Huwag natin isusob yung ating mga sa mic. Dahil wala tayong dahil magungo kasi pag malapit. So kailangan ng lakasan. Kumusta po ang isang linggo? Kumusta po ang 1 week po natin? I'm so excited that first time natin gagawin yung worship seminar regarding the pre-encounter. At ang aking panalangin, yung mga umatid ngayon ay wala, may absent, dalawang absent natin ngayon. Susunod ko si Brother John. Saan tayo? Dadating. So, tatlo yung wala. Let us pray. At dalawang purpose kung bakit natin gagawin ito. Una, para sa mga bago natin makasama, ay maunawaan talaga nila kung ano ibig sabihin ng dito. At doon ay ang ating dito, it serves also as a training ground para sa ating mga leaders sa church. Last week, we have discussed about the vision of discipleship. Napaka-importante ng the backbone of our ministry is discipleship. Maraming church, they fail to really do the discipleship, kaya naman maraming failures sa ministry. At isa to sa common mistake ng mga pastor, ng church, when they are not focusing on discipleship sapagkat ito yung great commission ng Panginoon. Ano nga ba? If you remember, last week meron tayong message natin about vision. Pero let us talk about when we talk about Christian. Maraming pagkakataon, iba yung ating pagkaunawa ng sa marami tayong terms na ginagamit ngayon na po pwedeng iba ang ibig sabihin ng mga unang panahon. Katulad ng when we say Christian, we have so many description of Christian for today. At sad to say, hindi ito yung talagang description ng Kristiyano ng unang panahon, ng panahon ng Panginoong Jesucristo. But first of that, I would like to invite you all to rise up and let us read our text for today from the letter of Paul to Timothy, his son, 2 Timothy chapter 2, verse 1, and shall we read it all together? You then, my son, are strong in the grace that is in Christ Jesus, and in the things you have heard me say, in the presence of many witnesses, and trust for a reliable man who will also be qualified to teach others. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito, kung saan muli kami nagkatipon-tipon upang magpasalamat, upang magpuri. Salamat Panginoon sa mga bago namin nakasama ngayon. Ang dalangin namin Panginoon, kayo ang inyong presensya, ang yung warm welcome niyo Panginoon, ang siyang patuloy namin maramdaman Panginoon sa lugar na ito. Sa magitan ng patuloy na pagpapakubaba sa aming mga sarili, pagkilala sa aming mga pagkukulang, at patuloy na pag-iig, Panginoon, ng iyong pangunawa, pagkakapatawaran sa aming mga pagkukulang. Salamat, dakilang Diyos sa biyaya na ito, na kami ay makarindig ng iyong salita. Ang aming panalangin, dakilang Diyos, patuloy mong buksan ang aming mga puso. Ipagkaloob mo, Panginoon, sa amin ang pagkaunawa sa iyong mga salita. Upang mula sa pagkaunawa na ito, ang oras na ito, ang aming pakikinig, ay maging isang pagpapala sa bawat isa sa amin. Panginoon, kayo po ang aming mayiguro. Gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu sa kapahayagan at pagkaunawa ng iyong salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aukla po tayo na. Our text for today ay, siguro this is my third or fourth time na yung message ko itong text sa 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ito napaka-paborito, especially kung ikaw ay nasa ministeryo, ikaw ay nagdidisipulo, ito ay napaka-favorite na mga verses ng mga pastor. Kanina tanong kayo, what is a good Christian? Sabi nito, marami tayo sa panahon natin ngayon, when we say good Christian, these are the possible reason or description when we say good Christian. Number one, you can attend church regularly. Hindi every Sunday, pero regularly, nagpupunta ka sa church, maaaring twice or thrice a month. Maybe you are helping in church ministry, we can say that you are a good Christian, or if you participate in a home Bible study once in a while, you can be a good Christian. You can be called a good Christian kung lagi ka nagbibigay, giving especially your tithes. Or if you are a responsible person sa yung mga pinagkakatiwala sa atin, or sometimes when we pray publicly before this. And also, sometimes we read our Bible for personal
quiet time. Sa ating paningin, sa ating mga sa perspektibo ng maraming tao, ito ay Kristiyano na matatawag. Tama ba? Ito ay Kristiyano na. But when we say Christian, biblically speaking, hindi ito ang description ng isang totoong Kristiyano. This is the modern day Christian. Modern day Christian, ibig sabihin, ito na yung totoong description ng Panginoon. Sa book of Acts chapter 11, verses 25 to 26, can we read all together? Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. If you will, titignan natin yung mga naka-underline, disciples were called Christian. Noong unang panahon ng Panginoon, when we say you are a Christian, it is synonymous to the word Christian, disciples. Kapag sinabi kang ikaw ay Kristiyano, ikaw ay disipulo. And what's the meaning of disciple? A true follower of Christ. So during that time when we say you are a Christian, sa mata ng tao, sa description, sa definition ng maraming tao, ikaw ay tagasunod ni Kristo. Christ. Kristo at Ianos means follower in Greek. So, kanina kung babalikan natin, when we say you are attending church regularly, when you have in the ministry in the church, when you participate in a Bible study, you give, you pray before meals, and sometimes you do your personal quiet times. Ito na ba talaga ang description ng isang totoong Kristiyano? Biblically speaking, maraming pagkulang. We will be deceived kung ito lamang ang ating definition. Now, kung sinabi natin, if we are not biblical in our preaching, ito isa ng mga pinakamahirap na bahagi ng pagtuturo. If we are not biblically teaching, or when we are preaching, when we are not biblically preaching, we are lost. Hindi natin itinuturo yung essence talaga ng salita ng Diyos. Kaya, when we say that we are not biblical Christian, yung description ng isang Kristiyano, malayo sa totoong definition o larawan ng Diyos para sa Kanya. Kung titingnan natin, si Barnabas at si Tarsus, si Paul na nagpunta sa Tarsus, si Saul ba siya si Saul and Paul, ano yung ginawa nila? They spent how length of time sa mga taga-Antioch? They spent 1 whole year. Bakit nila ginawa ito? Disciples, enabled for us to really follow Christ, we must devote ourselves in the teaching of Christ. Hindi pa rin pinakinggan mo lang. Kailangan maunawaan mo ito. At bakit 1 year? Imagine mo kung 1 year kayo magkakasama ni Kristo, katulad ng ginawa ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, ilang taon sila magkakasama? 3 years. Bakit 3 years? Christ completed His ministry, His purpose to these people, to the 12 people whom He had selected as disciples, enabled for them to continue the work of Christ. Sometimes, ang problema ng mga church dito, 10 years na sa church, 15 years na sa church, 12 years na, hindi pa makasunod kay Kristo. Why? The failure of doing discipleship in the church. Nangihinaya ako, kahit ako mismo nangihinaya ako sa sarili ko during my past ministries. Meron, pinagin ako ng pagkakataon ng Panginoon, 2 taon sa isang church, 3 manggit sa isang church. But I failed to really make disciples. I failed to really build at i-attain kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ng isang tao. Discipleship, last week, nagko-contemplate ako, I was reflecting. Isa sa mga definition na binigay sa akin ng Panginoon, discipleship is building lives of new believers. Discipleship is transforming lives of new believers. Discipleship is investing your life to new believers. Isang taon ka, kasama kayo para na mag-aral ng salita ng Diyos. Why? So that you can be a true biblical Christian.